Mga kapuso, matapos maranasan ang nasa danger level na init sa 21 lugar ngayong Labor Day, magpapatuloy pa ang alinsangan sa weekend. Base sa Heat Index Forecast na Pag-asa, aabot po sa 18 lugar ang makakaranas niyan ngayong Sabado at Linggo. Bukas, aabot sa 44 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Posibleng ganito rin kainit sa Villa Catanduanes sa Linggo. Easterlies pa rin ang pangunahing weather system na magdadala ng mainit na panahon sa bansa. Pero dahil ang init ay isa rin sa mga kailangan para makabuo ng mga kaulapan, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan lalo sa hapon o gabi. Base sa datos ng Metro Weather, bago magtanghali bukas, may tsansa na ng ulan sa Southern Luzon, Bicol Region, ilang bahagi ng Ilocos Region at halos buong Visayas at Mindanao. Ganito rin sa Linggo kung saan may malalakas na buhos ng ulan sa ilang lugar dahil sa thunderstorms na posibleng magdulot ng pagbaha o landslide. Maaari naman itong mabawasan paglalim ng gabi. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan pero asahan ng matinding alinsangan. At kapag naging maulap, pwede pa rin magkaroon ng biglaan pero panandali ang ulan. Kaya magdala ng payong kung lalabas. Hindi lang ang bagong national marathon record ang nakamit ni four-time SEA Games medalist na si Sonny Wagdo sa nagdaang Tokyo Marathon dahil ang kanyang record time abay pasok na pasok para mag-qualify sa Asian Games. Tinutukan niya ni Martin Javier na palaging in the game. Mga kapuso, mukhang dumarami na talaga ang nauhumaling sa pagtakbo at nasa kanilang mga running era. Admittedly, kasama ako dyan. Finish line time! Na-inspire ako doon sa kabarkada ko na nag-Sydney Marathon. Tapos yung sinubukan ko na, sabi ko, uy, parang binigyan ako ng bagong purpose nito na, gumigising ka, excited kang mag-ensayo, excited kang i-improve yung oras mo. Pero kung personal best o PB ang pag-uusapan, isang record-breaking time ang naitala sa nagdaang Tokyo Marathon. Dahil ang 22-year national marathon record na-break ng SEA Games medalist track athlete na si Sonny Wagdos. Mga kapuso, kasama natin today ang pinakabagong record holder ng Pilipinas pagdating sa marathon. Tinakbo niya yung Tokyo Marathon in 2 hours, 14 minutes and 32 seconds. Nandito si Boss Sonny Wagdos. Yes, sir. Boss Sonny, anong pakiramdam nung nalaman mo? Siyempre, malamang tumatakbo ka pa noon. Nakikinikinita mo na mabibreak ko ang record. Opo. Actually, kinakabahan pa ako noon eh. Kasi hindi ko alam kung kaya kong isustain yung ganitong pace. Talagang sabi ko bahala na to eh. Hindi naman ako nagpabaya sa training ko eh. Yung training ko naman is talagang perfecto talaga, sir. Dumating na kami ng 30 km, 35. Sabi ko break na ang national record. Sabi ko break na talaga, kuha na to. Na-predict ko na kung anong oras ang finish time ko. Ang unang tinawagan ni Sonny, ang coach niya na si Eduardo Buenavista, ang dating record holder. Binira ko naman siya. Coach, na-break ko na yung record mo. Ay, mahina pala. Umiyak talaga siya. Talagang kahit ako, umiiyak din ako noon. Dahil talagang na-improve namin yung yung marathon record. Dahil sa Tokyo Marathon performance ni Sonny, nag-qualify na rin siya sa Asian Games sa darating na Setyembre. Born and raised in Agusan del Sur, ang pagtakbo ang naging daan ni Sonny para makapagtapos ng pag-aaral. Hanggang sa marating ang international stage. 4 na medalya na ang naiuwi niya mula sa SEA Games sa 5,000 meter track event mula nang sumalang noong 2019. Siyempre, kinuha ko na ang opportunity to train with the pro. At para magkaalaman, pati ang isang friendly 100 meter race. There you have it mga kapuso, ngayong araw nakilala natin ang pinakabagong national record holder sa marathon dito sa Pilipinas, si Sir Sonny Wagdos, at na-experience din natin yung bilis niya in person. So, once again, this has been Martin Javier. Sonny Wagdos. Keeping you in the game. Mga kapuso, break din sa stress ng mga manggagawa ang Labor Day. Kaya para sulit ang long weekend,
hindi na nagpapigil ang ilan na mag-out of town kahit traffic at mahal ang petrolyo. Ang sitwasyon sa ilang pasyalan, nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Emil, ngayon lang nakakabawi-bawi itong turismo ng Tagaytay ha. Matapos yung sunod-sunod na mga weekends na matumal talaga ang dating ng mga bisita. Dahil syempre, 'di ba, mataas nga kasi yung presyo ng langis. Mahal pa rin ng diesel at gasolina pero sabi ng mga rumampa pa rin dito sa Tagaytay ngayong long weekend, necessity na kasi ngayon sa buhay ang mag-unwind at magpagpag ng stress. Kahit mahal, kailangan mag-unwind konti and para sa barkada din. Kailangan i-enjoy yung buhay eh. Ang mga guru na ito na dumayo sa isang pasyalan sa Lemery nang galing pa sa Pangasinan. Dami yung panggasolina. Yeah, 2 beses na kami nag-full tank. Pero dahil gusto nga namin mamasyal po dito sa Batangas at isang sa gusto naming gawin ko, so close nga po. May mga oras na bumigat ang traffic sa Tagaytay na Cebu Highway dahil sa mga naka-stop over para kumain bago tumuloy sa Batangas kung saan beach naman ang Pakay. Pero malayo-layo pa rin sa normal na tourist arrival ngayon ang Tagaytay. Ayon sa obserbasyon ng mga nasa kalsada para mag-abang ng turista. Nung nag-roll back ang gasolina, medyo dumadami po ang mga turista na umaano po sa mga pasyalan. Magkano na lang ang bebenta mo? May sa pinakamataas na po yung 500. Mahina pa ba yun? Opo, pa naman Bakit sir. kung malakas ba yun nagkano? Nakaka-1.5 po, gayon. Pero nung pahapon kanina, nabuhay ang komersyo sa Palace in the Sky. Biglang dumating ang mga bisita na taga Cavite rin lang karamihan. Holiday po eh. Galing po kami sa Cavite. Para ho lang family bonding. Nabuhay rin ang pag-asa ng turismo sa Picnic Grove. Nakilala naman namin si Jedy the Whiz Kid na nag-viral matapos umani ng 65 medals sa kanyang moving up. Hi! Deserve naman talaga ipasyal sa Tagaytay. Sa bagay, Emil, maliban sa Rizal, diba, yung Tanay, yung Antipolo, itong Tagaytay na kasi talaga yung pinakamalapit na takbuhan ng mga taga Metro Manila na init dyan, stress na stress dyan. Kaya minsan talaga hayaan mo nang mataas ang presyo ng gasolina, di ba, Emil? Happy weekend! Maraming salamat, Mark Salazar. May mga sunog ulit sa Parañaque naman at sa Bacoor, Cavite. Unahin natin ang Bacoor kung saan halos 50 pamilyang apektado. Nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie? Mel, sa eskwelahang ito, pansamantalang nanunuluyan yung mga naapektuhan ng sunog dito kaninang hapon sa Silangan Barangay Habay 1, Bacoor, Cavite. Naglalagablab na apoy ang bumalot sa residential area sa Silangan Barangay Habay 1 sa Bacoor City, Cavite ngayong Biyernes. Nagsimula ang sunog pasado 1:35 ng hapon at mabilis na kumalat. Dahilan para mapilitang lumikas ang mga residente. Kwento ng residenteng si Eric, nasa ibaba sila ng bahay nang makaamoy ng nasusunog na kable ang kanyang asawa at pag-akyat niya, malaki na ang apoy. Yung asawa ko nakamay raw ng wire na amoy sunog. Ngayon po, inakyat ko po. Pag ano ko po, yung kwarto ng bayaw ko, pagbukas ko na po, lakas na po ng apoy. Hindi ko na kaya, bumaba na po bigla, napatalo na nga ako eh. Mabilis, sobra po. Sobrang init pa sa yung hangin. Ayon sa kapitan ng barangay, agad rumesponde ang kanilang fire truck matapos maitawag ang insidente. Batay sa kanilang pag-imbestiga, nagsimula ang sunog sa isang bahay na wala umanong tao. Sinasabing may pumutok muna bago tuluyang nagliyab. Mabilis kumalat ang apoy sa magkakatabing bahay na pinalala pa ng malakas na hangin. Yung isang bahay walang tao, doon nagsimula putok. Although responde mga barangay, may fire truck kami. Dalawang bahay na bobomba na yun. Sa lakas ng hangin, lumawak na pumutok sa loob ng bahay. Na walang tao? Walang tao po. 10 hanggang 15 bahay ang nasunog. Hindi bababa sa 49 na pamilya ang apektado.
Ayon sa barangay, may mag-asawang nasugatan sa kasagsagan ng sunog pero nasa maayos namang kalagayan. Walang napaulat na nasawi o nawawala. Naapula ang sunog dakong 2:54 ng hapon. Sa Parañaque, nagkasunog sa residential area sa Target 2 Range de la Rama sa Barangay BF Homes. Patuloy ang clearing operations at mahigpit na monitoring sa lugar. Pinapayuhan ng mga residente na umiwas muna sa nasabing area para sa kanilang kaligtasan. Mel, patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection para matukoy ang sanhi at pinagmulan ng sunog sa Parañaque at dito sa Bacoor. At yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Ligtas na nakadaan sa Strait of Hormuz ang 4 na barkong may sakay na mahigit 70 tripulanteng Pinoy. Ayon sa Department of Migrant Workers, nakalabas sa Strait of Hormuz ang mga barko nitong April 29. Mahigit 1,200 na mga Pinoy ang nakalampas sa Strait of Hormuz. Patuloy po ang monitoring ng DMW sa Persian Gulf at Gulf of Oman para matiyak ang kaligtasan ng mga Filipino seafarer. 3 grounds ng grave threat at 1 count ng inciting to sedition ang inirekomenda ng National Bureau of Investigation na isampal laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil yan sa mga pagbabanta ng bise sa Pangulo, pati na sa First Lady at dating House Speaker. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, bukod sa pagbabanta ng bise kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez, pinarinig din ang mga ginawang paglilinaw rito ni Duterte. I already asked a person to take revenge against 3 individuals. Yung sound. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Conditional daw kasi sa kanyang kamatayan ang paghihiganti sa 3. Pero sa affidavit of investigation ng NBI na nakuha ng GMA News mula kay House Committee on Justice Member Representative Terry Ridon, hindi nila kinagat ito. Kaya 3 counts ng grave threats ang kanilang inirekomendang isampa laban sa bise. Sabi ng NBI, malinaw raw sa konteksto ng mga pahayag ng bise na seryoso siya sa banta. Hindi raw ito bunsod ng pansamantalang bugso ng galit, kundi masusi raw na pinag-isipan ni Duterte. Lumalabas daw sa kanyang pananalita na desidido siyang aksyonan ang kanyang banta at hindi siya nagbibiro. Sabi pa ng NBI, base sa banta ng bise, anuman daw ang maging dahilan ng kanyang kamatayan, papatayin pa rin ng taong kinontrata ng bise ang mag-asawang Marcos at si Romualdez. Bukod sa 3 counts ng grave threats, 1 count din ng inciting to sedition ang inirekomenda ng NBI na isampa kay VP Duterte. Sabi rito ng NBI, bunsod ito sa iba pang mga sinabi ng bise sa kanyang online press conference noong November 2024 noong magbanta siyang ipapapatay ang Pangulo, pati na sa naunang press con sa OVP noong October 2024 kung kailan sinabi niyang naisip daw niyang pugutan ng ulo si Marcos. Bilang vice-presidente raw, ang mga pahayag niya ay pwede raw magdulot ng kawalang kasiyahan sa mga otoridad nang sabihin niya sa publiko na pinapatakbo ang gobyerno ng mga tiwali at walang kwentang opisyal. Sa kabuuan, ang mga sinabi raw ng bise ay nakakabuyo sa mga nakikinig na pabagsakin ang gobyerno sa hindi legal na paraan at nakakaistorbo raw sa kapayapaan ng publiko at sa kaligtasan at kaayusan ng gobyerno. Sabi ng ilang miyembro ng House Committee on Justice, mabigat na ebidensya ito. Sinusubukan namin makuha ang bagong pahayag ng Vice-Presidente. Pero sa panayam ng GMA News kahapon, iginiit nilang walang ginawang pagbabanta ang Vice. Wala man lang threat, yun yung posisyon namin. No? So at yan yung isang bagay na i-explain namin at papatunayan namin at the proper time. Tina Panganiban Perez,
Nakatutok, 24 oras. Inimatay na ang ilang nasa isang pista dahil po sa sobrang init. Pati nga electric fan hindi na umuubra at posibleng makasama sa ganitong panahon. Ayon po yan sa World Health Organization. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng masayasanang Obreros Festival sa Malay, Aklan, ilang performer ang hinimatay dahil sa init. 34.5 degrees Celsius ang heat index sa lugar ngayong araw. Paano pa kaya sa 22 lugar sa bansa na umabot sa danger level o higit pa ang heat index, kabilang sa Dumangas, Iloilo kung saan pinakamainit dahil sa 45 degrees Celsius na temperatura. Sa Maynila kung saan umabot sa 40 degrees ang damang init, inabutan namin si Jing Labaday na panay ang paypay kahit nakatapat sa bukas na electric fan. May electric fan nga nakatutok sa'yo pero mainit naman yung singaw. Wala rin. Pagpapawisan ka rin. Gastos lang sa kuryente. Nainitan yung mga anak ko. Panay ang ligo. Ang laki tuloy ng bill ko sa tubig. Halos kuha ang pakiramdam na yan sa comic strip ng isang student publication kung saan apoy na ang ibinubuga ng isang electric fan. Tila hindi na rin umuubra ang electric fan ng barbershop na ito kaya lumalabas ang mga empleyado. Pag medyo sobrang init, pumupunta lang kami dyan sa may puno, may lilim. Tapos pag may customer, balik na naman. Ayon sa World Health Organization o WHO, nakatutulong man panlaban sa init ang electric fan, nakasasama ito kung nasa isang kulob na lugar na sobrang init. Pati kasi ibinubuga nitong hangin, mainit din naman. Oven effect ang tawag dito ayon sa isang mechanical engineer. Dagdag painit pa ang pag-init din ng mga dekuryenteng gamit tulad ng electric fan. Kung ang temperature naman po natin is umaabot na po siya ng 35 degrees pataas, wala na din po itong saysay dahil pinapaikot lang niya po yung 35 degrees. Mas lalo niyang itinututok yung init papunta sa katawan natin. Sabi ng Health Department, baka mauwi lang sa dehydration kung mainit ang buga ng inyong electric fan. Uminom na lang tayo ng tubig, 8 hanggang 10 baso, at papawisan tayo, lalamig ang katawan natin. Ang practical health advice is to stay hydrated. Maaari ring ikasira ng mga electric fan ang paggamit nito ng sobrang init. Sobrang abala nga ngayon ng repairman na si Mang Donaldo. Huwag gagawing 24 hours yung electric fan. Para safe, para nakakapahinga rin yung electric fan. Mungkahin nila kung umiinit lang lalo sa bahay. So kailangan may nilalabasan po talaga na may pinagsisingawan. Magbukas po tayo ng bintana, pwede po yun. Magkaroon po ng exhaust. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 oras. May pasilip na agad si Behind the Scenes ang upcoming Kapuso series na Firewall. At di lang yan action-packed, kaabang-abang din ang matinding emosyon na ipapakita ng cast. Makichika kay Nelson Canlas. Hindi lang basta bakbakan ng eksenang inabutan ng GMA News sa set ng Fireball. Ang eksena ni Kylie Padilla at Miguel Tan Felix, emotionally packed din. Habang nakikipagbarilan ng mga kasama nilang sina Mark Heras, Cheska Fausto, John Vic de Guzman at Luis Ontiveros. First time gumanap ni Miguel bilang law enforcement agent na lalaban sa mga katiwalian ng mga taong gumagamit ng internet sa masamang paraan. Para maging mas effective ang pagganap ng cast, nag-training sila kasama ang Philippine Air Force. Nagkaroon kami ng isang firing day kasama yung Air Force, yung buong Firewall, kami nila Kylie, nila Jack. Tapos ako, nag-overnight ako sa Tarlac . Nag-overnight ako sa Army, sa armory ng Armory Division. So, nag-overnight ako doon, nag-aaral ako paano humawak ng pistol, ng mahaba. So, kailangan talaga swak, kailangan talaga sakto dahil bilang yung character ko dito, maalam talaga humawak ng baril. Dapat maalam din ako sa totoong buhay. Si Kylie naman, bata pa lang, exposed na raw sa tactical training at paghawak ng baril. Nagtuloy-tuloy daw ang kanyang training para dito. Kaya kahit paano ay may na-share siya sa kanyang co-stars. I like to share, lalo na si Cheska kasi nakabuild na kami ng rapport . So I like to help her
when I have a chance. Inalala naman ni Kylie ang kanyang learnings sa magtatapos ng Encantadia Chronicles Sangre. Parang sad ako magpaalam kay amihan. But after lahat ng pinagdaanan ng amihan ko, parang natuto na ako na she's still in my heart, but she'll always be in my heart. Abangan niyo po ang mangyayari sa original Sangre. So, masaya naman. May mangyayari sa amin na magkasama kaming lahat. So, it's pretty good. It's exciting. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Dinaga ang dibdib ng pamilyang nakatambay lang sa kanilang bakuran sa Camiguin nang biglang may tila gumapang sa kanilang harapan. Ano ang kanilang namataan? Gumapang ang takot sa taga-Katarman Camiguin na si Doyan. Sa kanyang na-videohan, tila isang gumagapang na ahas. Nagulat po kasawa ko, sabi niya, "Uy, may ahas." Pero nang kanya itong tinignan, napagtanto niya na ang inakala niya gumagapang na ahas. Magkakadugtong at nakahilera pa lang mga daga. Nagulat lang talaga ako sir, na natuwa. First time ko makikita ng ganun. Nagkukumpulan nasa 8 or 6 nakadugtong. Galing po sila sa may masukal na lugar. Tapos dumaan dito sa bayaan pagdating sa may masukal na maraming damot. Ang paghanay ng mga daga sa video ay ang tinatawag na caravan formation. Dito nakakapit ang bawat daga sa buntot, balahibo o katawan nang nasa unahan niya gamit ang bibig. Tsaka sila sabay na gumagalaw na parang isang tren. Ang madalas na gumagawa nito, yung mga batang daga. Ang una sa pila na siyang gumagabay sa kanilang direksyon, ang kanilang ina o yung mas matandang daga. Dahil hindi pa mahusay ang paningin at orientation ng mga batang daga, sinusundan lang nila ang nasa harap. Pero bakit nga ba nila ito ginagawa? Ang mga daga, lalo na yung mga bata pa, ay naglalakbay sa isang caravan formation para sa kanilang proteksyon. Mas ligtas para sa mga batang daga kung mananatili silang magkakadikit kaysa magkakahiwalay-hiwalay. Karaniwang nangyayari ito kapag nililipat ng ina ang mga anak niya sa mas ligtas na lugar. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Wala ng buhay nang matagpuan ang isang bagong silang na sanggol na palutang-lutang sa ilog matapos umanong anurin sa Maynila. Nakatutok si Jomer Apresto. Kawawa naman to kung sino mang magulang nito. Uy! Mataba ka naman. Kompleto. Oh. Bagong panganak. Bangkay na nang matagpuan palutang-lutang ang bagong silang na sanggol na lalaki sa Estero de San Lazaro, Barangay 295, Binondo, Maynila, Martes ng umaga. Ang biktima, nakita raw ng ilang Estero Ranger na naglilinis ng ilog noong mga oras na yon. Buo na po Bago pa lang siya, yung kinuha po namin, hindi naman gaano lobo. Ayon sa Barangay 295, hindi pa malinaw kung sino ang nagtapon ng sanggol. Nireview na rin daw nila mga CCTV camera at wala naman silang nakita na nagtapon sa estero. Kaya posibleng inanod lang daw ang bangkay mula sa kabilang barangay papunta sa kanila. Baka sa rito kasi papunta rito ang agos ng tubig. Sabi ng iba, may nakita silang matanda. Pero hindi man nila nakita na may hinagis. Daming nag-suggest na ilibing na lang, ilibing. Kako hindi pwede tao yan. Hindi pwedeng ilibing yan. Yung hayop nga may naghahanap Dito sa bahaging ito ng Recto Avenue sa Barangay 294, pinaniniwalang itinapon ng sanggol sa estero at inanod papunta sa kabilang barangay. Pero ayon sa ilang residente rito, wala silang ideya sa nangyari. Sinubukan din i-review ang CCTV ng Barangay 294 pero wala rin nakitang nagtapon doon. Ayon sa Barangay 294, malabo rin na sa kanila itinapon ng sanggol. Kasi po, meron po kaming floater ng basura. So kung meron po magtapon ng fetus or mahaharang naman po siya, makita po talaga ng aming mga barangay officials. 24 hours na po kaming may CCTV rito. So anything na makatulong po sa pag-solve ng case po, open po ang Barangay 294. Patuloy ang investigasyon ng Manila Police District sa kung sino ang nagtapon ng sanggol. Hinihikayat din ng mga otoridad na agad ipagbigay alam sa kanila kung may impormasyon kaugnay sa pagkakakilanlan ng salarin. Jomer Apresto, nakatutok, 24 oras. Nangungunang urgent national concern ng mga Pilipino ang pagkontrol sa inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ayon po yan sa Octa Research. Sa non-commissioned survey ng Octa Research,
45% ang nagsabing ang pagtaas ng presyo ang pinakamahalagang issue na dapat aksyonan agad ng administrasyon. Pumangalawa ang dagdag sa sahod ng mga manggagawa. Kabilang din sa urgent national concerns ng mga Pilipino ang paglaban sa korupsyon, akses sa murang pagkain at pagbawas sa kahirapan. Isinagawa ang survey noong March 19 hanggang 25, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 probability respondents edad 18 pataas. May margin of error na plus-minus 3% ang survey at confidence level na 95%. Hindi lang sa lupa, pati sa dagat. May tagisan sa pabilisan. Sa Dagupan City mga kapuso, mga mangingisda ang nagkararahan gamit ang kanilang mga bangka. Abay, walang preno ang saya dahil hindi lang para sa katuwaan ang layunin ng kompetisyon. Panoorin po natin sa pagtutok ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Ready? Set? Bangkarera na! Nagpapilisan ng motorboat ang 24 na mangingisda sa Barangay Bunuan, Bindok, Dagupan City. Ang kompetisyon, bahagi ng taunang Barangay Fiesta. Para po sa mga kasayahan ng ating mga membrong sumisigay po. Hindi lang po para sa kasiyahan lang din para sa akin. Lahat po natutulungan sila dahil sa konting palarong ganun. Naglaban-laban sila sa ilalim ng 19, 18 at 15 engine horsepower category. Hopefully po sana na mapalaki pa po natin itong kaligsahan na to para sa ganon makapagbigay din ng enjoyment sa ating mga bakasyonista. Kabilang si Tatay Lorito sa ilang beses nang sumasali sa naturang kompetisyon. Nag-enjoy daw siya kahit hindi pinalad manalo ngayong taon. Masaya. Kahit hindi nanalo, masaya kasi nasubukan namin na nakipagkarirahan. Almost 1 month din ako naghanda pero hindi kaya. Tumanggap ng bagong makina ng bangka at cash prize ang mga nanalo sa kompetisyon. Mula sa GMA Regional TV, Sandy Salvacio, nakatutok. 24 oras.